Ate, tingnan mo doon, may nasugatan. Ate, anong nangyari? Hindi ba't sabi sa balita? May mga taong nagkukunwaring nasugatan at humihiga sa tabi ng daan para manloko. Huwag na tayong makialam. Pero parang, talagang nasugatan siya. Hindi naman mukhang nagkukunwari. Paano kung nagkukunwari lang siya? Kaming dalawang babae. Paano namin kakayanin ang mga manlolokong tulad niyan? Makinig ka, umalis na tayo. Sa loob ng mahigit 20 taon kong buhay, ngayon lang ako ginutay-gutayan ng lalaki at hindi pa sa kama nangyari. Ate. Ate, alam kong matagal ka ng single. Pero hindi naman dapat ganito ka kadesperada. Nasa gitna ng araw, sa kalye, hinuhubaran mo na ang damit ng iba. Tit for tat lang yan. Kung ginutay-gutayan niya ang palda ko, uhubaran ko siya ng damit. Tama lang yon, di ba? Sige na. Kawawa naman siya, grabe ang sugat niya. Ituring ko na lang itong araw-araw na kabutihan. Ililigtas ko na lang siya ulit. Binibini, maraming salamat po sa pagligtas sa aming presidente. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, huwag po kayong maiyang magsabi. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. 10 milyon. Ano? Ibig kong sabihin, bigyan mo ako ng 10 milyon pesos, tapos na ang usapan. Ang mga bagay ng presidente ninyo. At kami, walang kinalaman. ₱10 milyon. Tara, Nan. Sakto para ipagdiwang ang pagtatapos mo sa kolehiyo. Dalhin kita sa bar para makita ang mundo. Sige. Presidente. Presidente. Presidente, nagkamalay ka na po finally. Paano po ang pakiramdam mo ngayon? May nararamdaman ka po na hindi komportable? Sino ka? Ako ang Secretary Chen. Presidente, hindi mo po ako kilala? Huwag kang magdaldal. Ang babae na nagligtas sa akin kahapon. Nasaan ang babae? Ano ang pangalan niya? Wala namang babae. Ako ang nagligtas sa'yo. Binibigyan ko ng 5 minuto. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon. Umalis ka. Waiter, gusto ko ng 18 male models. Yung pinakamataas at pinakagwapo. Malusog ang ebis. Yung sobrang matigas na pwede maging panghugas. Ate, nabaliw ka. 18. Gusto mo magkaroon ng beauty contest o bubuoy mo ang male model football team. Magising ka na sa pagkalasing. Ay, hindi ako lasing. Masaya ako ngayon. Gusto ko ng 18. Walang dapat mabawasan. Sige. Tagay, uminom. Masaya ba ang paghawak? Ang ganda ng pakiramdam. Ano kung ikaw na lang ang maging eksklusibong modelo ko? Sahod kita. Mahal ang halaga ko, Emma Sui. Magkano ba ang plano mong ibigay sa akin? 10,000 bawat buwan. Kung kulang pa. Lasing na ako. Nangangarap na ako. Bakit ko nakikita yung malas na si Li Sucheng? Nan, hindi ba sa tingin mo, pamilyar yung lalaking modelo na to? Ate, hindi siya modelo. Siya yung lalaking iniligtas natin kaninang hapon. Naku,
Maliit ang mundo. Bakit ayaw talaga akong tigilan ng malas na to? Narito pa siya. Bakit hindi mo na hinahawakan? Masama ba ang pakiramdam? Ang generous mo naman, Imitsu. 10,000 agad ang offer. Sayang, hindi ako nagbebenta ng katawan. Kung gusto mo pang humawak, kailangan mong pakasalan ako. Pasensya na, sir. Nagkamali ako ng pagkakilala. Akala ko modelo ka. Suot mo jacket ko tapos tatakbo ka. Sino ang nagsuot ng damit mo? Sarili kong damit ito. Binili ko ito sa Pinxiao-xiao, 9 pesos at 9 na sentimos, libre pa ang shipping. Marami pang kapareho nito. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, lahat ng damit ko ay ipinagawa sa ibang bansa. Mano-manong gawa. Isang piraso lang ito sa buong mundo, walang kapareho. Kakapal ng mukha ng mayayaman. Bakit kailangan custom-made ang suotin? Magkaka-allergy ka ba sa ready-to-wear? Anong ipinagmamalaki mo? Ang maliit na tulong, dapat bayaran ng malaki. Pero ang utang na loob sa pagligtas ng buhay, mukhang kailangan kitang pakasalan. Wag na, wag na. Hindi ito pagbabayad ng utang. Ito ay ginantihan mo ng masama ang kabutihan ko. Dalawamput isad, century na nga tayo. Ailey, bakit pa nag-aalay ng sarili? Ang pag-aalay ng sarili, sobrang old-fashioned na. At nakakuha na ako ng bayad. Ang sekretary mo ay napaka-generous. Binigyan ako ng 1 milyon. Tapos na tayo. 1 milyon, ang ganoong halaga, hindi kayang bilhin ang buhay ko. And Mask-su, kung gusto mong makasama ako, pwedeng bigyan kita ng extra 50 million allowance every month. 50 milyon? Ano, kulang? Sige, sapat na ang 100 milyon. 100 million. Wow! Ate, baka dapat sumunod ka lang sa kanya. 100 million ngayon. Isang buwan, hindi namin kayang kumita ng ganoong halaga. Hindi. Ako, Suye. Hindi babae na nabubulag sa pera. At, hindi ko talaga gusto ang mayayaman. Walang sense of security. Alam ko, hindi ganoong klaseng babae. Gusto mo lang ang katawan ko. Nagsasabi ka lang, wala ako. Ang ganda ng hawak, hindi mo talaga gusto. Kung pakakasal mo sa akin, pwedeng hawakan mo kung paano gusto mo, kahit saan, kahit kailan, walang limit. Hindi ko gusto ang ganoon. Sobrang bastos. Na, noong hinawakan mo ako, hindi ganoon sinabi mo. Hindi mo rin sinabi, bibigyan mo ako ng 100,000 every month para alagaan ako. Nagkamali ako. Gusto ko alagaan ay male model. Hindi ikaw. Male model. Ang mga yon hindi mas matangkad, hindi mas gwapo, hindi mas mayaman kaysa sa akin. And Mask-su, ang pananaw mo, parang hindi maganda. Huwag kang mag-ano. Public place ito. Anong takot? Wala dito ibang tao. Umalis ka. Bastos ka. Ate. Ate, talagang hindi na tayo mag-consider. 100 million. Hindi na. Umalis na. Tulungan mo ako mag-check ng hobbies ni Xuye. At lahat ng experiences niya mula bata hanggang ngayon. President, ano to? Gusto ko siya ligawan. Bakit na naginip ako ulit? Ikaw si Zuye. Si Linyiran. Ang babae na ito, talaga, hinanap ako. Nagbabala ako sa'yo. Ako ang fiancé ni Li Zhou-cheng. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo si Zhou-cheng, pwede mo siyang guluhin. Talaga nga, kapag nakisalamuha ako kay Li Zhou-cheng, dumarating ang mga problema.
Hindi pwede. Dapat kong dalhin agad si Nan para umalis. Umalis sa taong malas na ito, at sa baliw na babae na linyiran. Mas mabilis, mas mabuti. Nan, Ate, ano ang nangyari sa kalagitnaan ng gabi? nag-book ako ng flight ticket. Bukas, sasamahan kita sa graduation trip abroad. Maghanda ka ng bagahe ng maaga. Aalis kami ng maaga bukas. Sir, may problema. Nalaman ko ang flight info ni MS, so binili niya ngayong umaga. Ang ticket papuntang ibang bansa, aalis siya agad. Ate, bakit gusto mo akong dalhin abroad? Nagtatago ba sa lalaki dati? Maganda siya para sa'yo. Guwapo at mayaman. At nagmamahal sa'yo. Bakit hindi mo siya tanggapin? Pagkatapos, ako ang kapatid ng mayamang asawa. Tataas ang antas ko. At magiging billionaire. Ano ang silbi ng pera? Dapat buhay ka para gastusan ang pera. Nan, ang kwento ng Cinderella ay panlilin lang. Ang mayamang binata na Li Sucheng. Ang mga naghahabol sa kanya ay mula rito hanggang Jing City. Hindi ako importante sa kanya. Higit pa, ang malas na tao na Li Sucheng. Dapat malayo ako sa kanya. Malas na tao. Li Sucheng, bakit nandito ka? Naku, tapos na. Kakasabi ko lang, kung siya ay isang malas, baka narinig niya lahat. Suyi, sa paningin mo, isa lang akong malas. Hindi. Nagkakamali ka. Ganoon ba? Bakit ka paalis ng bansa para lang iwasan ako? Ganito ba kalaki ang galit mo sa akin? Nagkakamali ka. Ang pag-alis ko ay para dalhin ang kapatid ko sa bakasyon, para mag-relax. Oo nga, kuya, ay, hindi. Ginoong Lee, ang ate ko, talagang hindi kanya iniwasan. Talagang, dadalhin niya ako para maglibang. Ayos lang. Sasama ako sa inyo. Ito ang totoong bersyon ng siya'y tumatakas, siya'y humahabol, at siya'y hindi makakatakas. Kahit sa teleserye, hindi ganoon ang istorya. Hindi na kailangan. Hindi tayo close. Huwag mo na kaming istorbohin, Ginoong Lee. Hindi close. Suyi, kung gusto mo, kahit kailan, pwede tayong maging sobrang close. Ano ba tong nakakakilig na salita? May sira ba sa ulo tong tao na to? Yun, paano mo nalaman na aalis ako ng bansa? Sinusundan mo ba ako? Nagkakamali ka, Binibining Zoo. Nagkataon lang na ang aming presidente ay pupunta sa ibang bansa para sa negosyo. Dumaan lang kami dito. Ganoon ba? Napakaswerte naman. Kung may trabaho kayo, dapat umalis na kayo. Mas importante ang trabaho. Suyi, ganito ka ba? Ayaw mo ba talaga akong makita? Li Zhaosheng, hindi talaga tayo bagay. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Susubukan pa, kung susubukan pa, baka mamatay na ako. Ang nobya mo, tumawag na sa akin para manakot. Sinabihan ako na lumayo sa iyo. At patuloy mo pa rin akong hinahabol. Ano ba? Kayong dalawa, isang sindikato ba kayo? Isang mabait, isang masama. Nobya, anong nobya? Wala akong nobya. Presidente, may isang babaeng apelyidong Lin na palaging nakikipag-ugnayan sa'yo. Palagi niyang sinasabi sa iba na siya ang nobya mo. Ilang beses ko nang pinapangasiwaan ito, pero hindi ko inaasahan na manggugulo pa rin siya kay Binibining Zoo. Narinig mo, wala akong nobya. Kahit hindi nobya, isang baliw na babae, mas nakakatakot pa kaysa may nobya. Kapag sinira niya ako, maaaring hindi siya maparusahan. Hindi pwede. Kailangan kong lumayo sa kanya. Kahit wala kang nobya, hindi pa rin kita papasayahin. May gusto na akong iba. Ang taong gusto ko. Sino? Hindi mo kailangang malaman. Suyi, akala mo basta-basta kang gagawa ng dahilan. Maniniwala na ako sa'yo. Masakit ang hawak mo. Maniwala ka man o hindi. Nan, alis na tayo. Sisiyasatin ko na agad. Sisiguraduhin kong malaman kung sino ang gusto ni Miss Zoo, ang misteryosong taong iyon, ng malinaw at detalyado. Hoy! Ate, iniisip mo pa rin si Li Zhaocheng.
Iniisip ko siya, mababaliw lang ako kung iisipin ko siya. Pinag-iisipan ko lang kung paano siya tuluyang mawala ng pag-asa at hindi na ako guluhin pa. Madali lang yan. Sinabi mo nang may gusto kang tao. Humanap ka na lang ng isang tao na magpapanggap na boyfriend mo at sabihin sa kanya ng harapan. Kamakailan lang umuwi si Kuya Tanyu. Siya ang pinakaangkop. Parang hindi maganda yan. Kakauwi lang ni Tanyu. Wala pang panahon para mag-adjust sa oras. Ito, Anong masama doon? Bata pa lang, inaalagaan ka na ni Kuya Tanyu. Sa ganitong maliit na bagay, siguradong tutulungan ka niya. Tatawagan ko na siya, at yayain din si Li Jo Cheng na kumain, at sabihin sa kanya ng harapan. Tapos na, nang malaman ni Li Jo Cheng na ikaw ang nagyaya sa kanya na kumain, agad siyang pumayag ng walang pag-aatubili. Sabi pa niya, siya na ang bahala sa restaurant. Ate, sa totoo lang, hindi mo ba talaga iniisip na gawin siyang bayaw ko? Guwapo, at mayaman. Mahirap nang makahanap ng ganyan. sayang ang 100,000,000. Kung hindi lang ako natatakot na baka mawalan ako ng buhay kapag tinutukan ako ng isang baliw. Pinag-isipan ko na sanang pumayag na pakasalan siya at maging mayamang misis. Hindi na ako mag-aalala ngayon. Ikaw lang, nasaan si Xuye? May ginagawa pa ang ate ko. Darating siya mamaya. Isang kainan na nagkakahalaga ng daan-daang libo, ng pinakamahusay na pribadong lutuin. Ito ba ang buhay ng mayaman? Ang kahirapan ang pumihil sa aking imahinasyon. Wala akong pagkakataon noon. Heto, ito ay regalo ko para sa'yo. Kapag kami na ni Xuye, kailangan ko pa ng tulong mo sa ilang bagay. Tulong. Kitang-kita ang halaga ng kwintas na ito. Baka naman, ipack na lang natin ang ate ko, at ihatid sa kama ni Li Jo Cheng. Gusto kong maging tulay. Hindi pwede. Hindi ako dapat tumanggap ng walang dahilan. Hindi. Hindi ko kaya. Xuye, sino siya? Kumusta? Ako si Tanyu, ang boyfriend ni Xuye. Boyfriend. Nga, di ba sinabi ko dati na may gusto akong tao? Si Tanyu yun. Kakabalik lang niya galing abroad. Narinig niyang may dinner kami ngayong gabi. Kaya, sumama siya sa amin. Hindi ka naman magagalit, di ba? Hindi. Kakabalik lang ni Ethan. Baka hindi pa sanay sa malalansa na lasa. Sakto lang ang luto ng isda. Titikman ko muna para sa'yo. Paborito mo to, di ba? Kumain ka ng marami para lumakas. Kamakailan lang, iniligtas ako ni Xuye. Hindi pa gumagaling ang mga sugat ko, kaya mas kailangan kong magpalakas. UHMM. Kuya, mahilig kumain ng hipon ng ate ko. Bigyan mo nga siya. Kuya, tama ba ang sinasabi ng batang to? Tama, tama. Huwag na po kayong mag-abala, Ethan. Ako na. Pupunta muna ako sa city. Kain muna kayo. Anong ginagawa mo rito? Xuye, huwag kang magkunwari. Hindi boyfriend mo, si Tanyu. Sinadya mong isama siya para lokohin ako, di ba? Hindi kita niloloko. Boyfriend ko si Tanyu.
Matagal na kaming magkasama. Ganon ba? Sayang naman, hindi ako naniniwala. Ayan, usang yakap na. Huwag kang magsinungaling, bitawan mo ako. May boyfriend na ako, hindi tama. Ang ginagawa mo, Kapag naghiwalay na kayo, saka kita hahalikan. hindi kami maghihiwalay. Eh di na yun na lang. Li Zhaosheng, alam mo ba ang ginagawa mo? Gusto mong maging kabit? Kung papayag ka, ako ang kabit. Pwede rin naman. Hindi ako sang-ayon. Li Zhaosheng, nababaliw ka. Sui, gustong gusto lang kita. Gusto. Pwede ka na basta-basta. Pilit halikan ang girlfriend ng iba. Ano na pinagtatawa mo? Nag-smudge ang lipstick. Ano naman? Balak mo bang umuwi ng ganito? Makita ng boyfriend mo, kanina pa may kasama kang lalaki. Dito naghalikan. Hindi ba't dahil sa iyo lahat yan? Tara na, ihatid kita sa bahay. Sui, Ano nang nangyari? hindi karapat-dapat sa'yo si Tanyu. Huwag mo nang alalahanin. Sui, kung ako lang ang iniwasan mo, kaya siya ang hinanap mo para magpanggap na boyfriend, pwede kong sabihin sa'yo, wala akong pakialam sa kanya. Li Zhaosheng, totoo ang sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, noong araw na iyon sa tabi ng daan, wala talaga akong balak na iligtas ka. Dati, balak kitang iwan, sa tabi ng daan at hindi pansinin. Umalis na lang, Pero iniligtas mo pa rin ako. dahil alam kong mayaman ka. Nailigtas ka, tiyak na makukuha, malaking gantimpala. Kaya, hindi mo kailangang magpasalamat sa King. At hindi mo kailangang magbayad sa katawan. Kung alam ko lang na pag-iligtas sa'yo, magdudulot ng ganito karaming problema. Noong una, hindi na dapat ako tumawag. Okay lang. Pwede kang maghangad sa pera ko. Ano ba talaga ito? Anong klaseng utak na in love ito? Matigas ang ulo, hindi gumagana ang mabuti o masamang paraan. Talagang walang pag-asa. Sa madaling salita, sa hinaharap, wag mo nang sakin. Sayangin ang pagod mo. Hindi kita sasamahan. Magkasama. Kung alam ko lang na ang pagligtas sa'yo, ay magdudulot ng ganito karaming problema. Noon pa, hindi na sana ako tumawag. Yung ipinagawa ko sa'yo na imbestigahan si Tanyu, ano na ang nangyari? Sir, ito. Napakakaiba ng pagkakataon. Balak ko pa namang. Diretso na. Graduate siya ng kilalang universidad. Matalino talaga. Napakaganda ng record niya. At saka, kakapasok lang niya sa atin. Sa Departamento ng Teknolohiya, bilang market developer. Ang swerte naman. Papuntahin mo siya sa opisina ko. Naku, di pa nagsisimula, tapos na agad. Mukhang ang karera ni Tanyo sa Liz ay malalagot bago pa man mag-umpisa. Ano pang hinihintay mo? Sige na. Opo, sir. Kaya pala bigla akong pinatawag ng boss. Si Zoe pala yung sutil na manliligaw. Mukhang hindi magiging madali ang usapang ito ngayon. Jilly, Dumating ka. Jilly, ano po ang kailangan ninyo? Diretso na po. May trabaho pa po ako. Sinabi sa akin ni Xuye kahapon ang lahat. Ano? Sabi niya, hindi ka talaga, boyfriend niya, ikaw ay pansamantalang hinanap niya, para lang makaiwas sa akin. Isang pantabla, tama ba? Kahapon, sinabi sa akin ni Xuye ang lahat. Ano? Sabi niya, hindi ka talaga, ang boyfriend niya, ikaw ay pansamantalang hinanap niya, para makawala sa akin. Isang pantablang ko lang, tama ba? Boss Lee, ano pong sinasabi ninyo? Bakit ko po hindi maintindihan? Ako at si Zoe, talagang nagde-date kami. Wala lang. Gaano na kayo katagal? Ano po kinalaman nito sa trabaho? Tanong ko, sagutin mo. 1-2 linggo. Naging kami nang makauwi ako galing abroad. 1-2 linggo lang pala. Talagang basta lang hinanap ni Xuye, para pagtakpan ako. Nakita ko ang track record mo sa abroad. Napakagaling ng kakayahan mo sa trabaho. Parang may masamang balak ka. Nakakabahala. Kamakailan, maraming proyekto ang kumpanya na pinag-uusapan. Mula ngayon,
Ikaw na ang bahala sa lahat ng ito. Boss Lee, nasa probationary period pa po ako. Hindi po ba masyadong mabigat? Kung ako ang hahawak ng maraming proyekto, Naniniwala ako sa'yo. Walang problema sa sahod at bonus. Triple ang ibibigay ko sa'yo kada buwan. huwag po kayong mag-alala, Boss Lee. Garantisadong matatapos ko ang trabaho. Ang mga proyektong ito, kailangang pumunta ka muna sa ibang bansa para mag-coordinate. Ang ticket at hotel, pwedeng i-reimburse. Sige, salamat, Boss Lee. Maaga kang umalis. Lumayo ka kay Xuye. Sana huwag ka nang bumalik habang buhay. Pumili ka ng mga proyektong maigsi ang oras at mabigat ang trabaho. Kapag nakauwi na si Tanyu galing sa business trip, agad-agad ibigay sa kanya. Opo. Makipagkumpetensya sa akin. Xuye, Bakit ka nandito? dumadaan lang. Niloloko mo ba ako? Malinaw naman, naghihintay ako sa'yo. Saan ka pupunta? Siyempre, magde-date kami ng boyfriend ko. Ano, gusto mo ring sumama? Anong ginagawa mo dito? Dumadaan lang ako. Niloloko mo ba ako? Malinaw naman, naghihintay ako sa'yo. Saan ka pupunta? Siyempre, kasama ang boyfriend ko. Magde-date kami. Ano, gusto mo ring sumama? Date? May boyfriend na ako. Magde-date kami ng boyfriend ko. May problema ba? Hindi ba't nag-business trip si Tanyu kahapon? Baka hindi alam ni Xuye. Hatid kita. Huwag na, baka magselos ang boyfriend ko. Kapag nakita niya, Sakay ka. O mas gusto mo bang, sundan kita ng kotse? talagang hindi ka talaga mawala-wala. East City Mall. Salamat sa paghatid sa akin. Pwede ka nang umalis? Bakit ka sumunod? Sino na sumusunod sa'yo? May negosyo akong pag-uusapan dito. Negosyo. Kailan pa naging ganyan si Boss Lee? Dito pa sa maliit na mall na ito nag-uusap ng negosyo. Hindi. Nandito ako para bilhin ang mall na ito. Talaga? Sige, puntahan mo na. Huwag mong patagalin ang malaking negosyo mo. Hindi naman nagmamadali. Hindi ba't magde-date ka sa boyfriend mo? Nasaan na siya? Siya. Na-traffic siya. Malapit na siyang dumating. Sasamahan kitang maghintay. Huwag na. Anong nangyari? O kaya naman, ang boyfriend mo, hindi talaga darating ngayon? Nagsisinungaling ka lang sa akin. Hindi talaga siya, ang boyfriend mo. Anong nangyari? O kaya, ang boyfriend mo ay hindi na darating ngayon? Niloloko mo lang ako. Hindi naman talaga siya, ang boyfriend mo. Paano nangyari yon? Siya ang boyfriend ko. Ang boyfriend na, nahuhuli pa sa date sa girlfriend. Ganitong klaseng tao, ititira mo pa ba? Gusto ko. Anong pakialam mo? Ay naku. Ay naku. Kailangan kong tawagan si Tanyu. Para sabihing magmadali siya rito. Hoy, Tanyu. Kailan ka darating? Zuye, anong nangyari? Nasa mall na ako. Kailan ka darating? Pasensya na, Zuye. Nasa abroad ako ngayon para sa business trip. Wala akong magagawa para tulungan ka ngayon. Business trip? Hindi ka pa ba nagtatrabaho? Paano ka na-assign sa business trip? Si Lee Jo Cheng ang nag-arrange. Siya ngayon ang boss ko. Alam ko na. Kaya pala si Lizzo Cheng ngayon, ang kakaiba ng ugali. Ayaw tumigil sa pagsunod sa akin. Palang noon pa alam na niya, na wala si Tanyu. Anong nangyari? Hindi na darating ang boyfriend mo. Sinadya mo yan. Alam mong nasa business trip si Tanyu, hindi makakapunta. Sinundan mo pa rin ako ng sadya. Sino ba ang nagpauso sa'yo na magsinungaling tungkol sa date? Alam kong hindi mo ako gusto. Kahit papaano, magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan, ang kanyang pagiging palaging nandyan. Sino ang gustong maging kaibigan niya? Wala akong binili kamakailan.
Ate. Ate. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? Ay, Wala lang. Trip lang ng kaibigan. Nagulat ako. ako ang gusto ni Li Cheng. Nagbabala ako sa'yo. Lumayo ka sa kanya. Bakit hindi mo sinunod? Lagi mo siyang ginugulo. Hindi ako kumilos. Para hanapin si Li Socheng. May boyfriend ako. Huwag mo na akong guluhin. Kapitalista talaga ang kapitalista. Ginagawa ang tao na hayop. Nitong isang buwan, napagod talaga si Tanyu. Okay lang. Kasi, triple ang sahod. Triple. Sino? Li Cheng. Huwag mo ay hang up. Magandang pagkakataon. Hindi dapat sayangin. Ano nang gagawin mo? Tanyu, ikaw ang magsalita. Sabihin mo sa kanya, naliligo ang ate ko. Siguradong may inis siya. Sabihin mo lang. Sige, Magsalita ka agad. Suyi, Manager Lee, ako to. nasa bahay niya ka. Suyi, pakikuha mo siya ng telepono. Siya. Nagpapaligo. Sagutin mo. Suyi, Boss Lee, ako ito. nasa bahay siya. Nasaan si Xuye? Pakikuha mo siya ng telepono. Siya. Naliligo. Binitawan ko na. Hindi na siya nagtanong pa. Sa tingin ko, mukhang tuluyan ng sumuko. Kukuha ako ng cake. Sandali lang kayo. Suye. Maligayang kaarawan. Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Magdidyaryo na tayo. Hindi kaya si Li Socheng? Ako na ang magbubukas. Sino yun? Hindi kaya siya. Suyi, hindi ba sabi mo naliligo ka? Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Anong ginagawa mo rito? Dumadaan lang. At dinalhan kita ng cake. Sakto, nandito rin pala si Tanyo. Tara, uminom tayo. Sa susunod na lang, may pasok pa siya bukas. Paano kung malasing siya at mabuko tayo? Baka maisplok niya ang sikreto, na peke lang siyang boyfriend. Ayos lang. Bibigyan ko siya ng day off. O kaya naman, wala ba siyang lakas ng loob para uminom lang? Kung si Boss Lee na mismo ang nag-aya, paano ako tatanggi? Huwag kang mag-alala, sanay na ko sa alak ngayon. Tara, tagay. Tara. Grabe. Ito na yata ang tinatawag na labanan ng magkakalaban sa pag-ibig. Ang intense. Suyi, bakit ayaw mo sa akin? May pagkukulang ba ako na hindi ko nagagawa? Suyi, bakit ayaw mo sa akin? May kulang ba sa ginagawa ko? Hindi pa ba ito sapat? Namumula ka na?
Wala naman. Halatang gusto mo rin ako. Li Zhaocheng, gising na. Huwag kang matutulog sa bahay ko. Nanan, tulungan mo akong ihatid si Tanyu. Mag-aayos lang ako. Sige, ate. Ayoko umalis. Kaya ko pang uminom. Ayoko umalis. Ayoko umalis. Bilis. Secretary Chen, nasa bahay ko ang boss mo. Lasing na. Puntahan mo na siya. Miss Su, pasensya na. Nasa ibang lugar ako para sa trabaho. Maawa ka naman. Tuluyan mo na lang siya ngayong gabi. Sandali. Abala. Ang hina ng tolerance mo sa alak. Bakit ka pa nagpakalasing ng ganito? Sa tingin ko, sinasadya mong magpaiwan dito sa bahay ko. Tumayo ka na. Halika, sa kwarto ng bisita. Baka magkasakit ka. Ako pa ang sinisisi mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Suye, bakit mo ako itinulak? Halatang nagustuhan mo rin naman. Li Zhaocheng, niloloko mo ba ako? Hindi ka naman pala talaga lasing. Hindi kita niloloko. Lasing na ako kanina. Pero ngayon, kalahati na lang ang gising ko. Dahil, huminto ka na sa paglalasing, umuwi ka na agad. Suye, hindi mo ba talaga ako isa sa alang-alang? Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi biglaan. Kundi implano ko na ito matagal na. Suye, bigyan mo na ako ng isang pagkakataon. Okay ba? Ito ang nilagay kong pampagising sa pagkalasing. Uminom ka ng kaunti para magising. Kagabi, Huwag kang mag-alala. Hindi ko inisip. hindi mo inisip. Ano nang ibig mong sabihin sa kalimutan na? Kagabi tayo ay, Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto mo? si Tanyu, pwede rin ba siyang magpanggap na walang nangyari? Ano na kinalaman ni Tanyu dito? Kagabi tayo ay, Kagabi, isinasaalang-alang ko. Nalasing ka at hindi malinaw ang isip mo. Kaya hindi ako nagreklamo sa pulis. Napakalaki na ng pasensya ko. Li Zhaocheng, kung hindi ka pa rin magising sa kalasingan mo, lumayas ka sa bahay ko at magising ka. lasing na ako, hindi malinaw ang isip ko. Ikaw, Suye, ikaw rin ba ay lasing? Hindi ako naniniwala na, biglaan lang din yon. Nasa mood lang. Isang bigla ang pagkakataon para sa mga matatanda. Hindi ba normal lang yon? Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang panagutan kita? Hindi ba dapat panagutan mo ako? Sa tingin ko, okay lang tayo ngayon. Kung gusto mo ng pera, dahil sa kagabi, at magaling ka naman, pwede kitang bigyan. Pera. Suye, ano ang tingin mo sa nangyari kagabi? Libangan lang. Bahala ka sa isip mo. Suye, hindi ko inakala na ang relasyon mo at ni Tanyu ay ganoon pala ka-open. Kahit na ang pagtulog sa iba, kaya niyang tanggapin.
Sui, hindi ko inakala na kayo ni Tanyo. Ang relasyon niyo ay ganito ka-open. Kahit ang pagtulog sa ibang tao, ganitong bagay ay matanggap niya. Umalis ka. Mobile banking deposit. 10 million pesos. Magpadala ng tao para sundan si Tanyo. Kapag siya at Suye ay magkita, agad-agad na ipaalam sa akin. Ha, nandito na ulit. Alam ko na. Naghintay na ako ng 30 minuto. Bakit hindi pa dumadating si Tanyo? Ate Zuye. Ate Zuye. Sorry. May mga bagay na nag-abala. Li Zhaocheng, hindi ba binigyan ka ng bakasyon? Bakit ganito ka busy pa? Ang sitwasyon kagabi. Sa tingin mo posible siya, talagang magbibigay sa akin ng bakasyon. Ate Zuye. Ang pagpapanggap na boyfriend natin. Ang ganitong drama. Kailan matatapos ito? Hindi ko na halos maitagal ang pagganap. Pasensya. Ako. Sa tingin ko, mas mabuti ngayon na lang. Pasensya na. Ako. Sa tingin ko, ngayon na lang. Kakain ka ba? Sabay na tayo. Ako ang taya. Hindi dapat dito sa labas. Pinag-uusapan to. Ang malas talaga. O baka naman, ayaw mong makaistorbo ako. Ma'am Sayuye. Sa susunod na lang tayo. Naalala ko, may gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Anong ginagawa mo dito? Sa baba ng opisina ko to. Kakaiba bang makita ako dito? Ikaw, wala kang sasabihin. Anong ipapaliwanag ko? Ayaw mong magsalita. Bakit mo ako niloloko? Kung mag-uusap tayo, huwag kang lalapit ng ganyan. At saka, naaalala ko, kakagalit lang natin. Kung hindi ko to ginawa, aalis ka na naman. Sui, kanina sa bahay mo. Mali ako. Hindi yon ang totoo kong saloobin. Nabigla lang ako, nasabi ko yon. Hindi ko kailanman naisip yon tungkol sa'yo. Bitawan mo muna ako. Kahit hindi ko alam kung bakit palagi mong inaiwasan ako. Pero, sincere ako sa'yo, hindi kita niloloko kailanman. Gusto na gusto kita talaga. Ako. Huwag kang magmadaling sumagot. Huwag mo rin akong agad tanggihan. Pwede ba? Bigyan mo ako ng konting oras. Pag-iisipan ko muna. Engan. Huwag kang magmadaling sumagot sa akin. Huwag ka ring magmadaling tumanggi. Sige ba? Bigyan mo ako ng kaunting oras. Pag-iisipan ko muna. Lanan. Ha? Si, nakalimutan mo na ba kung paano ka namatay sa nakaraang buhay? Huwag mo nang isipin yon. Sige na. Maglibot-libot muna tayo sa labas. Para kumalma. Are. Kung kanina isumulong pa ako ng kalahating hakbang, patay na sana ako. Sayang. Konti na lang. Zuye. Bakit hindi mo sinunod ang sinabi ko? Hindi ba't sinabihan na kita na lumayo ka sa kanya? Bakit hindi ka nakinig? Paulit-ulit mong itinatangi ang relasyon mo kay Li Zhaocheng. Ano nangyari? Gusto mo pa ring umangat sa kanya? Kung may susunod pa, ito na. Ang kahihinatnan mo at ng kapatid mo. Hello. Anong nangyari sa'yo? Malat na malat ang boses mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Bukas, Sabado, may oras ka ba? Huwag mo na akong kontakin sa hinaharap. Ano nang ibig mong sabihin? Napag-isipan ko na. Hindi tayo bagay. Li Zhaocheng, ganito na lang. Li Zhaocheng, ganito na lang.
3 araw nang hindi pumapasok sa opisina ang presidente. Kung magpapatuloy ito, malulugi ang kumpanya. Presidente, Umalis ka. Presidente. Baka gusto ninyong tumawag kay Ginang. Zuye, magpakawaawa po kayo. Baka maawa siya. Hello, Ginang, Su, may oras po ba kayo ngayon? ano na problema? Si Presidente po kasi, hindi maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Palagi pong umiinom. At halos hindi rin kumakain. Wala akong pakialam sa kanya. At sa susunod, wag na kayong tumawag sa akin. Director Lee, paano po ang stockholders meeting ngayong araw? Anong ginagawa? Ng batang yun itong mga nakaraan? Hindi pumapasok sa trabaho. Hindi sumasali sa mga pulong. 70 anyos na ako. Ako pa ang pumapasok sa kumpanya para sa kanya. Anong klaseng biro yan? Director Lee, 70 pa lang po kayo. Tamang edad pa para magsikap. Baka po kasi, nawala ng memorya ang presidente noong nakaraan. Kaya't ganoon na lang. Huwag mo siyang ipagtatanggol. Nawala ng memorya yung batang yon. Hindi nawala ng pag-iisip. Tumawag ka agad. Sabihin mong bumalik siya sa trabaho. Talagang abala po ang presidente nitong mga nakaraan. Anong abala? Sa tingin ko, masyado siyang komportable sa buhay. Hindi ninyo po alam. Tinanggihan po kasi ng babaeng gusto ng presidente nitong mga nakaraan. Ganito lang kaliit na bagay. Nagdadrama na siya. Anong pamilya ang pinanggalingan ng babae? Kahit sabihin ko po, hindi ninyo rin makikilala. May larawan ka ba? Ipakita mo sa akin, ha? Siya pala? Kilala ninyo po? Hindi ba't ito yung babaeng palihim na hinahangaan ng batang yon? Siya pala? Alam mo ba? Yun ba yung lalaki? Yung babaeng matagal na niyang gusto. Gising na. Ayos ka lang ba? Gising na. Nadroga ka ba? Lolo. Mabuti naman at gising ka na. Kinabahan ako. Paano kung may nangyari sa'yo? Paano ako makakaharap sa mga magulang mo? Nasaan yung tumulong sakin? Yung batang babae? Nang dumating ako kanina, nandito pa siya sa tabi mo. Naglinis ng kamay mo, nagpalit ng tuwalya. Abala siya ng abala. Pinasalamatan ko siya, at sinabing bibigyan natin siya ng pabuya. Sabi niya, baka makaistorbo sa pahinga mo. Kaya umalis na lang siya agad. Hindi man lang ako nakapagpasalamat. Madali lang magpasalamat. Sa kakayahan mo. Madali lang maghanap ng tao. Kaya alam mo pala ang lahat tungkol kay Ginang. Su, oo. Itong batang ito. Kahit naalala pa rin niya siya. Pagdating dyan. Siya ngayon. Ano na ang nangyari? Na-reject siya. Mukhang kailangan ko ng mamagitin. Tungkol dyan. Yung batang lalaki ngayon. Ano na ang nangyari? Na-reject siya. Mukhang ako na ang kailangang kumilos. Maraming salamat, Nak. Walang anuman po, Lolo. Nak, parang close tayo agad. Single ka ba? Opo, bakit po, Lolo? Yung apo ko kasi, medyo edad na, ang tagal na. Walang kasintahan. Gusto mo bang magkita kayo? Parang hindi naman po tama yon, Lolo. Napakabait mo kasi, Nak. Magkita lang kayo. Kung talagang ayaw mo, edi huwag. Sige na. Ay, salamat, Nak.
Tingnan mo ang sarili mo, ano na ang itsura mo? Ni-reject ka ng babae. Dito ka lang nagiinuman ng malungkot. Kaya naman pala ayaw sa'yo. Lolo, ano yon? Siyempre meron. Kanina sa daan, may nakilala akong napakagandang dalaga. Magayos ka ng konti sa susunod na araw. At makipagkita ka sa kanya. Huwag po kayong magpaloko. Ikaw pa ang may pakialam sa akin? Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Hindi ako magkakagusto sa iba. Huwag na po kayong mag-aksaya ng oras. Talagang ayaw mo? Sasabihin ko sa'yo. Magsisisi ka kapag hindi ka pumunta. Nandyan na siya at naghihintay sa'yo. Magayos ka na at puntahan mo siya. Hindi ba't sinabi ko ng ayaw kong makipagkita? Bakit kailangan pa? Iniisip ko lang kasi, baka sakaling gusto mo. Napakaganda talaga ng babaeng yun. Kahit gaano kaganda, hindi pa rin ako pupunta. Kung ganun, hindi ko rin maaaring hayaan ang babae na maghintay ng matagal. Wala akong magagawa kundi humingi ng paumanhin kay Eye at pauwiin siya. Suyi, Lolo, sabihin mo sa akin. Saang restaurant siya? Yung nasa South City Road. Bakit? Gusto mo na? South City Road, subdivision yan ni Xuye, di ba? Siya nga kaya talaga. HMP. Gago ka. Bakit saan man ako pumunta, nakikita ko si Lee Socheng. Hindi ka naman. Ang aking blind date, di ba? Ako nga. Ang pamilya mo ba ay yumaman sa pamamagitan ng panggugulang? Talagang may panganib sa paggawa ng mabuti. Pagpulot lang naman ng prutas. Nascam pa ako. Suyi, bakit lagi mong binibigyan ako ng pag-asa tapos tatanggi ka? Ilang araw lang hindi nagkita. Bakit ang haggard ni Lee Socheng? Si, tigil. Huwag nang isipin yon. Anong pag-ibig ang mas mahalaga kaysa sa buhay mo? Hindi yon ang pagkakamali mo. Ano ng problema kung ganon? Walang dahilan. Sa tingin ko lang, hindi tayo bagay. Saang parte hindi bagay? Sabihin mo sa akin, pwede kong baguhin. Diretsuhin ko na. Dahil sa nobya mo. Wala akong nobya. CJ, yung manliligaw mo, paulit-ulit akong binabantaan. Hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari. Lee Zhaocheng. Kung ang kapatid ko ay mapahamak ulit dahil sa'yo, hindi ko patatawarin ang sarili ko. Muli, ano nang ibig mong sabihin sa muli? Lee Zhaocheng. Kung ang kapatid ko ay magkakaroon pa ng problema dahil sa'yo, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Muli, ano nang ibig mong sabihin sa muli? Naku, nagsalita ako ng mabilis. Mahalaga ba iyon? Ang punto, hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari at makipag-isa sa'yo. Dahil lang sa yon? Dahil lang sa iyon, Lee Zhaocheng, sa paningin mo, kahit ang usapin ng buhay ay hindi problema. Suyi, hindi ko ibig sabihin yon. Ang gusto ko lang. Natatakot ako na dahil hindi mo ako gusto, ay tumanggi ka sa akin. Natatakot ako na nagpapalagay ako. Ito. Yon lang ang isa sa mga dahilan. Nagsisinungaling ka. Suyi, magtiwala ka sa akin, magagawa ko ang lahat. Huwag mo na akong itulak palayo, CJ. May iba pang kinakatakutan mo? Talagang malulutas mo ang mga problema? Pinapangako ko sa'yo. CJ, kung malulutas mo ang lahat ng problema, papayag ako na makipag-isa sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Natanga sa saya. Zuye, kung ayaw mo sa masarap, tatanggapin mo ang masakit. Hindi ako ang dapat sisihin.
Si Yuye. Kung ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pupunta. Huwag kang magalit sa akin. Sumasang-ayon ka na kay Li Zhoucheng. Hindi pa naman ganun. Magkakilala muna kami. Hindi pa yan. Araw-araw siyang nandyan sa tapat ng bahay mo, parang nag-aabang. Mas mabuti pa ang pag-uwi ko sa trabaho. Pag-usapan natin to. Tan Yu, kamusta ka sa trabaho? Hindi ka na ba niya inaapi? Huwag kang mag-alala, Ate Zo. Okay na ako. Ikaw ang bahala sa desisyon mo. Nagtataka lang ako. Hindi ka naman indecisive na tao. Bakit hindi mo siya sinagot noon? Noon, hindi ko pa alam. Ang nararamdaman ko. Ngayon, alam ko na. Gising ka na? Kakagising ko lang. Bakit? Libre ka ba ngayon? Date tayo. Nasaan ka na ngayon? Nasa tapat ng bahay mo. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Maganda ka kasi. Araw-araw tayong nagkikita. Anong maganda doon? Na pala, may milk tea shop dito. Bibili ako para sa'yo. Hintayin mo ko dito ha. Suye, akala mo safe ka na, sa piling ni Li Zhoucheng. Akala mo talaga, magiging payapa kayong dalawa, panaginip lang yan. Linyiran, krimen ang pagdukot. Kung ayaw mong makulong, pakawalan mo ako ngayon din. Krimen. Kahit kamatayan, hindi ako takot, krimen pa kaya? Sasabihin ko sa'yo. Ako at si Li Zhoucheng ay talagang para sa isa't isa. Ikaw lang, babaeng ito, ang nanggulo sa amin. Alam mo bang araw-araw, kitang-kita ko siya. Palagi siyang nasa routine. Sigurado akong magkakasundo kami. Alam ba ni Li Zhoucheng ang mga ginagawa mo? Hinahamon mo pa ang pangalan niya. Lahat ng ito ay para sa kanya. Siyempre, hindi ko pwedeng malaman niya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag kami na niya, hindi na magiging problema ang lahat ng ito. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Kapag patay ka na, walang makakaalam sa lahat ng ito. Sui! Huwag kang mag-alala. Basta't mamatay ka, walang makakaalam sa lahat ng ito. Sui! Akala ko ba't matagal pa siyang darating? Mabuti na rin, para makita niya mismo ang pagkamatay mo. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Li Zhoucheng. Dapat tayong dalawa, ang pinakabagay. Bakit si Zuye lang ang nasa isip mo? Bakit? Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magkasama kayo. Lolo, Pasensya na sa nangyari sa'yo. Yung nag-kidnap sa'yo. Ayon sa investigasyon ng pulisya. May problema talaga sa pag-iisip. Hindi naman talaga sila nagkita ni Zhoucheng. Siya lang ang nag-akala na siya ang nobya ni Zhoucheng. Nakulong na siya ngayon. At ililipat sa mental hospital.
Hindi ka na niya muling mapanganiban. Naiintindihan ko po, Lolo. Ikaw, bakit hindi ka pumasok? Anong problema? Sabihin mo sa lolo. Narinig kong naalala na ni Li Sucheng ang lahat. Kaya dumaan ako para tingnan. Eh bakit hindi ka pumasok? Dito ka lang sa labas titingin. Natatakot ako. Baka isipin niyang, yung mga nangyari noon ay dahil lang sa kalimutan niya. Natatakot ako na paggising niya, iba na siya kaysa dati. Ah, yun pala ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo alam. Yung batang iyon. Tagal na niyang gusto sa'yo, 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo alam. Yung lalaking yun. 3 taon ng lihim na nagkakagusto sa'yo. Tingnan mo. Anong sabi ko? Hayaan na lang natin siya mismo ang magsabi sa'yo. Magpahinga ka muna sa kwarto. Okay lang ako, Iye. Ano nung sinabi sa'yo ni Lolo kanina? Sabi ni Lolo, 1 taon nang gusto mo ako. Pero, bakit hindi ko maalala na nakita na kita dati? Naalala mo pa ba noong 1 taon, sa CEO ng Huafu Hotel, may iniligtas kang nalason? Ikaw pala yun. Kahit na nakalimutan ko ito, nang mawala ang memorya ko, love at first sight pa rin ang naramdaman ko sa'yo. Ang lambot ng dila mo. Nasaktan ka ba? Masakit. Pag niyakap mo ako, mawawala yung sakit. Mula ngayon, huwag mo na akong lokohin. Pwede na ba akong magpakasal sa'yo ngayon? Magpakasal, Ano nang gagawin mo? Aatras ka ba? wala naman akong sinabing hindi. Li Zhaocheng. Sa totoo lang, bago mo pa ako ligawan, gusto na kita, kaya, hindi ito magpapakasal ako sa'yo. Tanong ko sa'yo, gusto mo bang maging tayo? Gusto ko. Suyi. Mahal kita, gusto kong maging tayo.